Naririnig mo din ba? Parang may ibang tunog. Parang may sumasabay dito sa tunog nitong kalembang. Huwag mong sasaktan yung mga tao dito dahil lumala ka ng sasaktan sa kanila. Hindi ako natatakot sa'yo. Ayoko na sa'yo. Ha? Nawala si Ina. Si Ina nawawala. Magandang araw sa ating lahat. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ano bang alaala nyo nung bata kayo sa ice cream? Hindi yung mamahaling ice cream. Yung tinatawag nilang dirty ice cream o yung mga nilalako. Gusto ko sanang ibahagi ngayon ng kwento namin ng lolo ko nung panahong naglalako pa kami ng ice cream. At kung paanong ang paglako ng ice cream na yon ang nagdala sa amin sa isang hindi malilimutang karanasan kasama ang mga taong hindi na rin mawawaglit sa buhay namin. Nangyari po ang kwentong ito higit 20 taon na ang nakakaraan at dito kasama ko si Lolo Pinggoy ang lolo ko. Kaya tara't at samahan niyo akong balikan ang mga alaala ko sa sorbetes na tinutukoy ko. Ako po si Jumboy at ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Sbites, betes kayo dyan. Sir Pitts, bili na kayo. Hala, napakakunti ng bahay dito. Walang bibili sa atin dito ng ice cream. Lumipat na lang kaya tayo ng ruta. Ha, Jumboy? Dito na lang muna tayo Maghintay ka lang at meron ding bibili sa atin ng ice cream. Kita mo napakainit ng panahon. Hindi ba? May bibili sa atin makikita mo. Sir Bits. Sir Betes kayo dyan. Yun na nga po Lulu Napakainit. Ayos lang po ba kayo? Kasi kanina pa po tayo dito Baka napapagod na ho kayo. Naku, ayos lang ako, apo. Huwag mo na akong tinatanong ng ganyan dahil kayang-kaya ko. Sige na maglakad-lakad ka lang at teka. Naku, si Lolo bumagsak. Sabi ko na Tulong-tulungan niyo kami. Akin bata. Anong nangyari? Isa ng tanghali nun. Wala pa kaming kain at puro tubig lang. Wala pa kasi kaming pambili ng tanghalian at ilang sityo na rin ang tinatawid namin. Talagang napakatindi ng init nun kaya si Lolo nahimatay na. Umaga pa lang kasi nakita ko ng parang kinakapos ng hininga si Lolo. Pero tinuloy pa rin niya ang paglalako namin ng ice cream. Dito bata Konti pa dito tayo sa mapuno para malamig. Hay grabe ang bigat ni Lolo. Lolo gising naman Hayaan mo lang siya. Talagang napagod lang si Lolo mo. Siguro kaninang-kanina pa kayo naglalakad no tapos parang ang init-init naman ng suot ni Lolo Taga saan ba kayo? Nga Kawawa naman si Lolo. Saka doon pa kami nakatira sa malayo. Mga 6 na baryo pa mula dito. Hala bakit naman kayo naglalako ng ganun kalayo? Pwede namang down na lang kayo sa baryo nyo kasi yung kakilala ni Lolo na hinahanguan namin ng ice cream dyan sa kabilang baryo At saka kung doon kami sa baro namin magtitinda, walang bibili ng ice cream down. Bakit naman? Lahat naman gusto ng ice cream Ay nga pala pabili nga pala ako. May apa pa ba kayo? Naman. Teka ha. Aabutin ko lang. Yung matamis ba? Yung ordinary lang. Anong flavor pala? Yung ordinary lang. Yung walang lasa. May cheese ba kayo? Meron din kami. Meron din kaming chocolate dito. Strawberry, may nilaga, sinigang, kaldereta, bopis. Alam mo patawa ka pero yung lolo mo naman hindi kalbo. Cheese lang kasi. Tapos huwag ka na lang maingay. Talaga naman May adobo pa nga kami Bukas hahango kami ng bagnet flavor. Ito na Bale ili 1-0 yan ha. Naku, utang muna ha. Wala kasi akong pera Ano? Bibili-bili ka tapos wala kang pera. Hindi naman pwede yun bata. Magbayad ka. Leonan, wow. Ang sarap pala nito Ayos pala no Nakalimutan ko lang naman Wala talaga akong dalang pera. Pero babalik ko talaga sa'yo bukas tas babayaran ko. Doon kayong magpunta sa dulo nitong mga pilapil down sa malaking bahay. Promise babayaran kita bukas tapos bibili pa ulit ako. Pati yung mga tao ni Papa bibili din yon. Ano? Hindi naman pwede yan.
Uy, alarm mo kaya ngayon hindi pwede yan eh. Wala nga kasi akong pera. Isol ko na lang kaya. Oh, ito na oh. Ano? Kadiri ka naman. Dinilaan mo na yan eh. Eh ano ba? Bayaran mo na lang kasi yan. Ang ingay mo naman. Para kang lalaki eh. Bukas nga babayaran ko. Tapos kasi nga hindi pwede yon. Ngayon mo binili kaya dapat ngayon mo bayaran. Ano bang oy? Ano ba yan? Sino ba kaaway mo dyan at kalakas-lakas ng boses mo dyan? Oh, ayan tuloy. Nagising si Lolo. Hoy, lolo ko lang yan no? Hindi mo yan lolo. Maghanap ka ng sarili mong lolo. Aayos ka lang po ba? Aayos lang ako. Medyo nahihilo pa yata ako pero kaya ko nito. Saka boy, sino ba yung kaaway mo? At saka parang may bumili na sa atin. Yun nga po yung problema ko Lu eh. Hindi siya bumili eh. Nanghingi lang. Uy, hindi ko kaya to hiningi. Wala lang akong dalang pera. Babayaran ko nga kasi bukas. Ay ganun ba? O siya. Sige na. Tama na yan. Okay na yan. Libre ko na yan sa'yo. Ano hindi naman pwede yun Law? Hindi pa nga tayo nakakakain eh. Kaya nga po kayo nahimatay kasi. Jenny, hayaan mo na. Ayos lang naman yon. Babayaran naman daw niya sabi niya eh. Opo. Totoo po yun. Bukas po dumaan po ulit kayo dito. Ganitong oras po ulit. Tapos hihintayin ko po kayo dito sa puno po na to tapos dadalhin ko rin kayo sa bahay namin down po sa dulo para marami pong bumili sa inyo. Wala lang kasing tao ngayon sa bahay namin eh. Oh, sabi mo yan ah. Bukas magbabayad ka. Dadaan ulit kami dito. Pagtatanong pa namin dito sa mga taga-teka. Parang wala namang gaanong tao dito ah. May mga magsasaka talaga dito. Pero konti lang. Ay siya. Sige na. Tama na yan. Ayos na yan. Jamboy eh. Dadaan na lang tayo siguro bukas dito ah. Ineng. Mukhang tinulungan mo din ontong apo ko ah. Salamat Sauha. At saka mag-iingat ka ha. Huwag ka basa-basa makikipag-usap kung kani-kanino at huwag kang lilingon sa lahat ng tumatawag sa'yo. Hala lolo, nakikita niyo rin po. Hindi malinaw pero alam ko. Basta Ining, mag-iingat ka ha. Hindi po ako si Ining. Ako po si Ina. Ikaw ba bata Bombay yung pangalan mo? Ano? Anong Bombay? Tama lang naman na singilin kita ah. Na eh. Ano ba kasing pangalan mo? Wala. Bawal. Malalaman mo kapag nagbayad ka na bukas. Tara na nga. Pambihira talaga itong batang ito. Manang-mana sa nanay niya. Masyadong ways. Ayun na. Una na kami ha. Babalik na lang kami dito bukas. Bale dalin mo na lang kami down sa compound ninyo. Janboy halika na. Hala ba't mo naman sinabi yung pangalan ko? Jamboy ang gara ng pangalan mo ah. Jamboy bagay sa'yo yung Dragon Boy. Para kang bubugan ng apoy eh. O sige na balik kayo bukas ha. Bibili ako. Promise. Bye-bye. Hoy. Uy, nakakainis ka eh. Tama na yan. Napalig ka na. Abay talagang ikaw talaga ano. Masyado ka sigurista. Jenny, alam mo paminsan-minsan ayos lang din yung namimigay ka ng walang kapaleta. Oh, paano naman po yun? Nagtitinda po tayo ng ice cream, di ba? Wala na nga akong gaanong bumibili tapos mamimigay pa tayo. Boss, nagugutom na po talaga tayo. Pati nga po kayo nahimatay na eh. Elo, ano kaya kung minalang ho siguro tayo, ako na lang ho yung maglalako nito. Magpahinga na lang po kayo sa atin. Ay hindi na po. Parehas tayong maglalako. Maya-maya makakakain din tayo. Sorbets. Sorbetes kayo dyan. Serbesa. Bili na po kayo ng serbesa. Hoy, ano bang serbesa? Iba yon dyan boy. Alak yon. Sorbets. Nalo alam ko eh. Dumidiskarte lang ako. Nakita ko kasi yung mga karpintero down sa dulo oh. Ayun oh. Nag-inuman. Pero mauubos na yung inumin nila oh.
Para mapansin tayo lolo baka bumili na rin. O hal tingnan nyo tinatawag na tayo ng mga kuya doon o tapos may tumatawag din sa atin down sa karenderya. Aba nga no abay kita mo nga baka swerte yung pagtikim ni ina sa ice cream natin tara na. Kitang-kita ko pa rin ang hingal ni lolo noon. Nanghihingi na lang kami ng tubig sa mga pwedeng hingan. Alam ko kung bakit ayaw niyang umuwi kahit kitang-kita yung hirap ng katawan niya. Ayaw niyang matitigan yung mga pananim niyang winasak ng bagyo. Ayaw niyang matingga maghapon sa bahay naming sira-sira dahil pa rin sa bagyo. Opo. Nagsasaka kami ni lolo. Pero pagdaan ng bagyo talagang lubog ang lahat ng taniman sa lugar namin. Namatay rin si Lola Ima matapos ang bagyong yon. Talagang napakalungkot ni lolo matapos yon. Kaya nga siguro pinili na lang niyang maglako para makapaglakad-lakad, para hindi ma-stock ang isip niya at para malimutan ang mga nangyari. Boss ice cream mo. Masarap to isabay sa tinapay nyo. Oh. Saka ate, masarap yang turo na. Pero mas masarap kung may ice cream yan sa ibabaw. Bili na po saglit lang. Saglit lang. Isa-isa lang. Sa'yo 20 na Jamboy ikaw nga muna ang kumuha ng bayad ng mga ito. Hindi ako maganda o gaga dito eh. Matapos nga naming bigyan ng ice cream si ina ay napakarami ng bumili. Bawat bahay na nadaanan namin tinatawag kami. May nadaanan pa kaming napakalaking grupo ng mga namimisikleta at sa kanila naubos ang ice cream. Hayos liubos lo pati yung asin sa ilalim halos nasibot eh. Yenan, sarap nito. Ang alat Hoy Jan boy, huwag mo nang dilain yung asin na yan sa ilalim. Halos bumaloob ka na dyan eh. Tikilan mo yan. Si lolo talaga ang niya naman eh. Sige po no nagsasaing na po ako tapos lulutuin ko na rin po yung tulingan. Iana lang po kayo dyan Ako na po tol. Gusto niyo po ba ng kape? May mamon pa po tayo dito. Magmeryenda po kayo habang nagluluto ako. Hay siya. Sige na. Pahingi na ako ng kape. Hay salamat. Nakaupo rin ako at saka magkasama pa rin kami nitong apo ko. Ano po yun lo? Bubulong-bulong pa kayo dyan Alo? Pakibuksan na po yung magmi-miniature garden na Hay nako, magkikita na nga pala si Sanchay at Daomingsu. Ibilisan mo na dyan sa kabi. Nang makapaghapunan kami ni lolo ay hinayaan ko na siyang maunang matulog. Tumambay naman ako sa labas ng bahay pagkahugas ko ng mga kasangkapan. At habang nagpapahangin ako sa labas, isang kakaibang nilalang ang tila sumunod pala sa amin ni lolo. Teka. Ano yun? Yun yung narinig ko kanina sa lugar nung batang babae kanina na nanghingi ng ice cream. Gabi na saka nakasunod sa amin. Teka ang baho down Jamboy halika dito. Pasok na. Halo. Ba't po gising pa kayo? Pasok na muna. Bilisan mo. Halika na. Sa tono ni lolo, hindi naman siya galit pero parang bigla siyang may inaalala. Halos buong gabi kong naririnig ang kakaibang tunog ng ibon. Ibon na una kong narinig sa isang sityo na nadaanan namin kung saan ang hingi ng ice cream si ina. Nakatulugan ko rin naman ang huni ng ibon na yon. Pero si lolo mayat mayang bumabangon at pasilip-silip sa bintana. Kinabukasan naman. Ice cream. Ice cream kayo dyan. Pwede rin ho itong lagay sa ulo para tubuan kayo ng buhok. Hoyan ba? Ba't mo naman hinalo ang nakalakuhan niyang pagtitinda? Anong ilalagay sa ulo? Ilo. Napanood ko po yun sa 24 oras Maganda daw po sa anit yung malalamig lo subukan ho kaya natin. Ay hoy. Huwag mo ngang pakialaman nitong bumbunan ko. Kahit isang drum ng ice cream ang ilagay mo pa dito, hindi natutubuan nito ng buhok. Magtinda ka na lang dyan. Aba teka. Bakit parang ano ba yon? Bakit polo? Magpapahid na po kayo ng ice cream. Teka kalagin nyo nga po yung bell. O ito naririnig mo din ba? Parang may ibang tunog. Parang may sumasabay dito sa tunog nitong kalembang. Naku Jamboy, huwag kang lalayo sa akin Huwag kang lilingon basta-basta dahil baka mabati ka. Ano pong mabati? At saka nandito na tayo sa bukid na dinaanan natin kahapon. Pero bati polo, may aswang po ba dito? Dito ko rin kasi unang narinig yung tunog ng parang ibon kagabi Narinig ko rin kahapon yon.
Sa kakagabi eh. Basta huwag na huwag kang lilingon apo ha. Nakakainis naman. Parang nagtatayuan yung balahibo ko. Hoy, ano ba dyan boy? Bakit ka ba sumisigaw? Hialay ayan. Panakot sa ibon. Itong batang ito naman talaga. Nadi alam ko alayan. Pero na nakita ko kasi na medyo lumingon eh. O hindi pa't sinabi ko sa'yo na huwag ka lilingon. Diretso lang ang lakad. Patutunugin ko lang ang kalembang na ito. Anong narinig niyo ba yun? May iba kasing kiling eh. Oh. At mukhang may naglalaro sa atin dahil ginagaya niya yung tunog ng kalembang natin. Hoy, ikaw ba't ka nalang magpakita sa akin na malaman mong hinahanap mo? Peke ang kalembang mo sa akin original. O pakinggan mo. Halo ka ngayon. Naku, nagalit yata eh. Magalit siya. Siya yung nauna eh. Huwag na huwag niya akong hinahayaang magalit at talagang malilintikin siya sa akin. Sa ikalawang beses na napadpad kami sa malawak na taniman na yon, para bang binati kami ng kakaiba at hindi nakikitang presensya. Kahapon pa lang naman tuwing kinakalog ni Lolo ang kalembang ng ice cream. Parang may sumasabay na angil dito. Ngayon naman nakarinig kami ng kiling kahit hindi kinakalog ni Lolo ang kalembang. May gumagaya sa kalembang namin. Siguro ay gusto kaming ito'y si Lolo kasi dating albularyo at sa totoo lang kakaiba ang kalembang na hawak nito dahil anting-anting ang dulo ng bell nito. Proteksyon daw namin yon kapag naglalako kami. Kaya rin siguro nagalit ang kung anumang nilalang na nasa paligid. Sige lang, patatagan tayo. Huwag na huwag mo lang kakantiin ang apo ko. Parang humihina na yata yung sumasabay na angil dyan sa kalembang natin. Saka nawala na rin yung nanggagaya. Dapat lang naman takot niya lang sa akin. Pero no, pakinggan nyo. Parang may lumalapit eh. Pero wala akong makita. Nga. Ayan, napaparehan na. Takbo-takbo. Bukod sa unti-unting paglakas ng kakaibang huhuni ng ibon, parang unti-unti rin itong lumalapit sa amin. Kahit wala pa kaming nakikita. Nang napakalapit na ng tunog nito, nagtatakbo na kami ni Lolo. Pero lalo kaming napaloob sa bukid na yon. Naligaw na kami at parang iniikutan na ng huni ng ibon. Iba na yung tunog. Parang may tumatawang. Ano ba yon? Loit. Nilalaro niya lang tayo. Pero huwag kang matatakot. Kayang-kaya ko yan kung sakaling magpakita yan. Hoy, ikaw, huwag kang manakot dahil sa ating dalawa. Alam kong ikaw natatakot kaya tinataboy mo ako dito. Jamboy. Ayan na, pumwesto ka sa likod ko. Ako na bahala. Lolo. Parang lumalamig na yung hangin saka bumabao. Hala! Umiikot na lang siya sa atin. Parang tsiniyempuhan na lang ako nito ah. Sige, subukan mo. Gugutahin kita kapag kinanti mo yung apo ko. Lolo, Jamboy. Layong bata kahapon. Anong ina? Huwag lumayo ka dito. Delikado. Hindi po, Lolo. Wala na po siya. Tingnan niyo po, wala na yun oh. Abay, teka nga. Hala, na wala na po yung amoy. Hindi na rin tumatayo yung mga balahibo ko. Saka pakinggan niyo po oh. Wala na yung kakaibang tunog eh. Wala na po siguro. Sabi ko na nga kasi wala na nga. Ang honi ng ibon naging tawa ng kung anong hayop at ang tawa na yon napakalapit sa amin. Naamoy na rin namin. Iniikutan na lang kami. Pero nang dumating si ina, parang biglang naging normal ang paligid. Bumalik sa dati ang hangin at nawala lahat ng kakaibang nararamdaman at naririnig namin. Aba, talagang nawala na. Walang kahit anong bakas. Naku, ano kaya itong batang ito? Ano yon? Natakot sa amoy mo? Hindi. Natakot sa gilagid mo? Ang laki raw kasi eh. Kaysa naman sayo. Ang laki-laki ng ngipin mo. Oh. Ano naman ngayon? At least may ngipin. Ikaw nga oh. Tingnan mo yung ngipin mo sa harap. May absent. Bahala ka nga sa buhay mo. At saka amin na nga yung bayad mo sa ice cream kahapon. Hoy, kayo dyan, huwag na kayong mag-away. At saka Jamboy, hindi maganda yung pakikipag-away na ginagawa mo. Magpakumbaba ka. Nga. Dragon po talaga yung apo nyo eh. Si Jambo Boy ang Dragon Boy. Na. Isa nga. Magbayad ka na lang.
O ayan na o. Dragon Boy ka talaga eh. Ay nga po pala lolo. Tara po down sa amin. Nandun po kasi sila papa ngayon at saka yung mga magsasaka. May mga ibang bata rin po down ngayon. Talaga eh. Saan ba sa dulo? Opo lolo. Tara po. Hoy Dragon Boy tara na. Jomboy tara na. Kakainis naman. Ang lakas naman manginis nito. O ano ngayon nakahanap ka tuloy ng katapat mo? Pero huwag mo papatulan yan ha. Lalaki ka. Parang lalaki din naman yung mukha nun eh. Eternal O. Nang sundan namin si inay, nakita naming talagang napakalawak ng tanimang yon. Hindi lang palay ang pananim doon. May mga pakwan at mga manggain. May manukan pa. Sobrang lawak para sa kokonting taong nakatira roon. Sa dulo ng bukid kami dinala ni ina. May 10 na kabahayan roon. At sa itsura ng mga bahay doon may kayaang mga nakatira. Siguro'y sila ang mga nagmamay-ari ng malawak na lupain yon. Kanino po itong cheese? Yung sa malamig na baso. Uy, akin yan. Tapos pahingi na rin ng ekstrang apa ha. Uy, bayad. Piso yun ah. Ano? Napakaano mo naman ah. Ining-o na yung apo. Talaga naman ikaw dyan boy. Dapat binigyan mo na lang yon eh. Ang kulit po kasi niya lo eh. Amin na nga yan. Tutulungan na kitang kumuha ng mga bayad eh. Baka magkulang yung benta nyo parang yang ngipin mo. Ganon? Na eh. Sana nga lumaki yung benta namin. Parang ngipin mo. At least lumaki yung benta nyo ni Lolo. Kaya naman matulad dyan sa kulang-kulang mong ngipin. Kanino po yung 2 cheese at saka po yung cookies and cream? Aray. Hoy ay inaanong nangyari sa'yo Lolo? Tumitirik po yung mata nyo. Teka. Hinimatay na yung bata. Magsyatras kayo. Bigyan nyo ng hangin. Emboy tulungan mo ako. Palakpakan, anong nangyayari ina? Anong nangyayari? Sir, ikaw ho ba yung ama nitong teka ako ng bala? Sir, may nangyayari po sa anak ninyo. Hayaan mo pong tignan ko siya dahil mapapaano siya, kailangan matignan ko. Diyos ko. Grabe ang pangingis niya. Nakulo, namumuti po yung mata niya. Ano yan? Diyos ko. Nangingisay na po siya. Nandyan siya. Nandyan sila. Dumating na. Pilit niyang sinasabi yon habang kitang-kita ang paghihirap ng katawan niya. Si Lolo naman may hinaplas na langis sa bumbunan ni ina. Bumulong siya sa palad ni ina at saka sa tenga. Hinawakan at pinipisil ni Lolo ang palad ni ina at maya-maya pa ay kumalma ang katawan niya at nakatulog ito ng payapa. Diyos ko yung anak ko. Diyos ko po ina. Sa ngayon ayos na siya. Yun eh. Sa ngayon lang. Pero sir, alam niyo ho ba yung kondisyon ng anak mo kasi hindi karaniwan niyang may epilepsy po si ina. Hay naku. Salamat ho tatang sa inyo. Ito ho tatang tanggapin ho ninyo ito. Hindi ko ho tatanggapin yan. Hindi po ako naniningilo kung ano man. At kung ako sa'yo magpapakatotoo ako sa tunay na lagay ng anak mo ibigay mo ang totoong kailangan ng bata. Hindi pinagtatakbuhan mo. Jan boy. Halika na. Nabigyan mo na ba ang lahat ng mga bumili? Ang mga kasama. Salamat po sa bumili ha. Si ina po baka po may masamang mangyari sa kanya eh. Halika na apo. Hindi naman talaga tayo makakatulong sa kanya. Hindi ko pa maintindihan noon ang tila tensyon sa pagitan ni Lolo at nung tatay ni ina. Parang iniis si Lolo sa sagot at kilos ng lalaki. Lalo na inis si Lolo nung abutan siya ng pera. Ang lalaki naman sumama ang tingin kay Lolo. Pero halata ko dito ang tinatagong pagkabalisa. Bago kami tumalikod ay sinilip ko pa si ina. Namumutla pa rin ito at nagtaka ako sa mga lumalabas na may itim na marka sa mukha nito. Sana nga guni-iguni ko lang pero parang nakita kong nagkaroon ng mahahabang pangil si ina ng mapanganganga ito. Parang may itim na likido ring tumulo sa bibig niya. Hay naku, grabe init naman dito. Lo, ayos lang po ba kayo? Ikukuha ko ho kayo ng tubig. Hindi na. Yung langis na lang sa dulong kanan na anador yung kunin mo sa kayong nakabilot na papel sa gilid doon. Dalian mo buti ng langis lo. Wala yung papel na eh. Nandyan lang yon.
Hanugin mo yung paligid niyan. At kung wala daon sa tinuturo ko naninikip yung dibdib ko. Hay napakahirap talaga tumalikod sa tungkulin. Iba ang balik sa katawan. Nakita ko na pule ito pule ano po ba yan? Basta gamot lang ito at saka dasal lang yung nasa papel. Teka lang apo ha. Doon ako sa kwarto magdadasal. Pakilalayan mo nga ako at baka ako'y itumamba. Sige po no hawak lang po kayo sa palikat ko Natatakot ako sa lagay ni Lolo. Hindi ko kasi maintindihan ang tila grabeng panghihina niya. Sinara ni Lolo ang pinto ng kwarto at narinig ko pa siyang nag-uubo ng matindi at parang nagsuka pa. Kinakatok ko si Lolo noon pero hayaan ko lang daw siya at ayos lang naman daw siya. Kinakabahan akong naupo na lang sa tapat ng pinto ng kwarto. Narinig ko ngang nagdadasal si Lolo pero sa wika na hindi ko naiintindihan. Habang nagdadasal si Lolo, para bang nagsigalaw ng bahagya ang mga gamit sa bahay. Nagsiputak rin ang mga manok sa likod bahay. Ang mga aso sa paligid nagkahulan na parang may dumaan na hindi pamilyar sa kanila. Maya-maya pa natapos ang dasal ni Lolo. Ilang minuto pa akong naghintay bago ko siya sinilip. Nakatulog na pala si Lolo dahil talagang pagod na pagod siya sa itsura ng mukha niya at sa pagkakalatag ng katawan niya sa papag. Lo, ano po ba talagang nangyayari sa inyo? Saka hindi ko po talaga maintindihan yung tiyan ko. Nag-aalala po talaga ako. Ba't kaya ganito? Hindi naman talaga mabigat ang katawan ko. Yun lang yung nasa isip kong pagsasalarawan nun. Parang hindi sa akin ang katawan ko at parang may ibang nasa loob ka sa kasama ko. Nanlalamig din ang tiyan ko. Gusto kong masuka pero hindi ko mailabas. Hanggang sa narinig ko ang pamilyar na ibon sa labas ng bahay. Yung ibon na nasa bukid ni Naa. Naku, nanghihina ako. Tapos nandito pa yung parang ibon na yon. Yung narinig ko down sa bukid. Naku, lagot na. Parang nasa bubong na yun Jomboy. Opo. Abay sinasabi ko na nga ba? Hala. Ang bigat ho ng katawan ko pero parang hindi ko po talaga maintindihan yung nararamdaman ko Tapos may tao pa po yata sa bubong. Hindi yun tao dyan boy. At ang nangyayari ay naaswang ka apo. Pero ako na bahala sa hayop na aswang na yan. Halika dito. Halika. Papahiran kita ngis ang baho po. Ba't po ganyan yung amoy niyan? Tiisin mo at makakabuti ito sayo. Ayan na Ayan na ayos na Pumirmi ka lang dito sa loba. Lalabasin ko lang yung impaktong yon ho Sasamahan ko ho kayo. Abay hindi pwede. Ako lang bahala. Dito ka lang at huwag kang lalabas. Sige ako ngayon na subukan mo. Yung batang walang kalaban-laban yung dinadali mo. Tingnan natin. At alam ko nandyan ka lang. Wala na akong panahon makipagtaguan sayo. Dalawa ang pamimilian mo. Lalabas ka dito o papatayin kita o lumayas ka na lang at huwag ka nang babalik dito kahit kailan. Ano? Aba puro kahuni Kung talagang malakas kang aswang, sugurin mo ako. Tatalikod pa ako kung gusto mo. Papartirahan pa kitang animal ka. Pero kapag ako nakahilag sa sugod mo, sisiguraduhin ko sa'yo na sa impyerno ang bagsak mong impakto ka. Hoy! Ano? Pupunta-punta ka dito tapos atras ka lang din pala. Napakagumbong mong aswang. Teka. Ano to? Mga dayami ito Ito nga yung aswang doon sa bukid. Nakikipaglaro pa yung mokong na yon. Pero hindi pwede dahil apo ko'y malalagay sa alanganin. Bumalik na rin si Lolo sa bahay. Naglaga siya ng mga dahon na hindi pamilyar sa akin. Pinainom sa akin ang pinaglagaan at bumuti ang pakiramdam ko doon. Kinabukasan naman paglabas namin ng bahay ay napakaraming dayami sa buong paligid. Kahit sa bubong punong-puno ng dayami. Naligo na ako noon pero nakakagulat dahil pati banyo ay napakaraming dayami. Sinabi ko ito kay Lolo at talagang nabahala na siya. Ibig sabihin kasi ang aswang ay nakapasok na sa loob ng bahay nang hindi nalalaman ni Lolo. Nagpausok si Lolo ng kamangyan. Nagsunog rin siya ng mga gulong sa loob at labas ng bahay. Bago kami umalis, halos kalahating oras kinalembang ni Lolo ang bell namin. Lumilibot siya sa loob ng bahay pati sa paligid nito habang walang humpay na kinakalog ang bell. Jomboy talaga bang ayos ka lang? Yung ulo at sikmura mo hindi ba sumasakit? Ayos lang po ako.
Kayo nga po yung hindi eh. Kasi alam ko na magdamag kayong nakabantay. Alam nyo hindi ko alam yun. Abay syempre. Bakit ikaw loko kang bata ka? Gising ka rin magdamag ah. Syempre po binabantayan ko ho kayo. Hindi kayo natutulog eh. Hay naku. Kapag ganon hayaan mo na lang ako. Kayang-kaya ko na yun eh. Matulog ka na lang kapag ganon ha. O Sage Pulo. Pero teka, anong pinagkakaguluhan nila doon? Ayun po down sa may puno nakakasya. Naku, masama ang kutob ko dyan ah. Teka anak-nak may patay po. Dalawa po yung patay na tao. Huwag mo na lang tignan. Puwisit na mga aswang yan. Sigurado sila yung may gawa nun. Pero bakit ganon? Parang magambagay yung katawan nila. Nang lapitan namin ang pinagkakaguluhan sa isang puno, tumambad ang 3 katawan ng mga lalaki. Sabi ng mga tao, binutas daw ang katawan at kinuhanan ng lamang loob. Maya-maya pa ay nawindang lahat ng lumabas ang napakaraming dayami sa bibig, ilong, mata at tenga ng mga bangkay. Lalo rin nagkagulo ang mga tao noon. May mga kababaihan pang hinimatay. Bumabaliktad naman ang sikmura ko sa nakita ko. Bumalik na lang muna kami ni Lolo sa bahay para magpahinga. Naglako ulit kami ng makatulog at makapananghalian. Halo, ba't ganun yung katawan ng mga tao kanina? Aba hindi ko nga rin maintindihan eh. Ngayon lang ako nakakita ng biktima ng aswang na galing yung naging kalagayan ng katawan. Pero iba yung kutob ko dito dahil naglalaro ang aswang. Isang malakas na lilito at maaaring sinaunang aswang. Pero huwag kang mag-alala, hinding-hindi ko papopormahin yon. Kailangan ko talaga mapuksa yon bago pa man siya makapinsala na mas marami. Sa totoo lang lo, hindi naman talaga ako natatakot eh. Pero nag-aalala lang po ako. Aba, hindi ka kamo natatakot. Abay maganda yan. Ang aswang lumalakas lalo kapag takot sa kanya ang mga tao. Pero apo, ano ba yung inaalala mo? Kayo Polo. Natahimik si Lolo matapos kong sabihin yon. Tumanaw pa siya sa malayo saka nagpahid ng mata. Kami na lang ni Lolo ko ang magkasama sa buhay nun. Napakaraming kinuha sa amin ng bagyo na hinding-hindi na maibabalik. Kaya simula noon, tinatak ko sa isip ko na kahit anong mangyari. Hindi ko iwan si Lolo kahit maliit ako't mahina pa at kukunti pa lang ang alam ko. Ipagtatanggol ko talaga si Lolo Pinggoy. Ilang araw ng balisa si Lolo at ilang gabi na rin akong nilalagnat. Pag hindi nilalagnat, nananaginip ako na binabalot ako ng napakaraming dayami. Parating nagsisindi si Lolo ng kamangyan pero hindi natitinag ang nilalang na umaaligid sa amin. Peseng aswang na ito. Ayaw talagang tigilan yung apo ko. Ayaw naman ako harapin. Ano ba talagang gusto niyang aswang na yan? Nagsimula ito down sa bukid ng pamilya nung bata eh. Nako, aalimin ko talaga kung ano ito. Hindi pwede mapahamak yung apo ko. Hindi pwede. Lo Jamboy, anong nangyari? Ano yan? Lintik na. Paano napadpad yung ganyan karami ng dayami sa higaan? Ang panaginip kong binabalot ako ng mga dayami, naging nakakatakot na katotohanan. Nagising ako dahil hindi na ako makahinga at halos mabalutan na ako ng napakakapal na bulto ng dayami. Dumudugo na rin ang ilong ko noon. Maya-maya pa ay nagsuka na ako. Hindi na kung anong kinain namin ni Lolo dahil ang nilabas ng katawan ko ipanangpalay at dayami tatapin ko nak mabuti naman ho na parito kayo. Kailangan ho natin kasi mag-usap at talagang kailangan nating mag-usap dahil marami akong tanong sayo. Bakit ba napakalakas ng demonyong aswang na namumugad dito sa lupain nyo? Aswang? Naku, hindi ho aswang pala yun eh. Tata, wala naman hong aswang na kumukuha ng lamang loob ng mga tao eh. Tapos papalitan ng dayami at saka isa pa yung nasa loob ng katawan. Walang ganong aswang eh. Pero dahil isang makapangyari ang aswang ito, kaya niyang gawin ang nakikita niyo ngayon. Ang tanong, bakit kaya nandito yan sa lupain nyo? Sa totoo lang kasi mukhang ito yung lungga niya. Dito siya nagpapalakas at nagtatago. Alam mo kung may nalalaman ka, mas maigi magsalita ka na habang mas maaga dahil parehas tayong may alaga. At nga pala yung anak mo si Ina meron doon kakaiba. Tatapin ko yun na nga ho eh. Si Ina ho kaya ho nga kayo pinahahanap eh. Lumalala po kasi ang kalagayan ni Ina eh. Kasi ho nung isang araw napakalma niya ho ang kalagayan niya. Wala hong doktor sa Maydilaw o kahit sa ibang bansa na kayang gawin yung ginagawa po ninyo eh.
Sadyang may mga bagay talaga na hindi ba kayang ipaliwanag o solusyon na nasyensya. Kaya ho gusto ko sanang makiusay. Kung maaari ho nakikiusap ho ako na dito na lang ho kayo tumira ng apo ninyo sa amin. Nagbabakawa ho ako sa inyo tata. Para na lang ho sa anak ko eh. Kami na lang po ang magkasama sa buhay. Hindi ko ho aya na mapahamak siya. Ay ho. Tama na yan. Tama na yan. Huwag kang lumod. Hindi ako santo. Ano ba naman to? Tumayo ka dyan. Lolo, umayig na ho kayo. Kawawa naman po sila. Oh. Saka baka po malutas nyo rin yung problema ng aswang dito sa baryo nila kung sakali. Alam kong gustong tumanggi ni Lolo. Alam kong asiwa siya sa mayamang pamilya ni Ina. Hindi rin kasi maganda ang karanasan ni Lolo sa mga mayayamang nagmamay-ari ng mga sakahan. Ilang ulit siyang nadaya sa mga sinasaka niyang lupa. Ilang ulit rin siyang muntik mamatay dahil ipinaglalaban niya ang karapatan ng mga magsasaka at ayaw yon ng mga may-ari ng mga lupa. Kahit huyong tirahan niyo yung bahay niyo syempre ako na bahala roon. May matutulayan ho kayo rito na magiging komportable kayo Tungkol naman ho sa mga panggastos wala na ho kayong poproblemahin sa pera. Iyo. Huling beses ko na itong sasabihin sa'yo na huwag mo akong aalukin ng kahit ano. Sa totoo lang masama ang kutob ko sa alok mong yan Pero sige sa ngayon papayag ako. Pipirme ako dito sa lupain nyo. Pero bukod sa masisilungan, wala ka nang iabot sa akin ni Singko ha. Maliwanag ba yon? Malinaw ho. Naku pasensya na ho kayo tatanga. Kasi si Ai ho O nasan yung bata? Titignan ko muna. Tutal yun naman yung pinag-uusapan. Agad nga kaming pinatuloy sa isang malaking bahay sa gitna ng malawak na bukid. May 3 palapag ang bahay na yon. Mansyon na nga siguro ang ganong klaseng bahay. Malawak sa loob. Napakaraming kwarto at magara ang mga gamit. Pagpasok sa isang kwarto, tumambad agad sa amin ni Lolo ang isang batang babae. Nangingitim ang balat nito. Napakaraming sugat na hindi nawawalan ng nana. At sa sugat na yon, may mga nakalawit na tila dayami. Butot balat na si ina pero napakalaki ng tiyan nito. Tatang mahigit 2 linggo na ho siyang ganyan Grabe abalintik na ginagawang pahirap sa katawan nito at yan dayami sa mga sugat niya Naku hindi ho pwedeng hilahin yon, nung minsan ho kasi sinubukan namin paghila sa dayami bumulwak ang dugo mula sa sugatina kaya hinayaan na lang ho namin. Kayo ba'y sumangguni pa sa ibang albularyo? Mga hilot pero kada hilot o albularyo na pumupunta rito Kapag nakita na ho siya, parang natatakot na ho Inagtuturo ng iba pang albularyo Para wala hong may kaya na gamutin siya. Inaku nakita ko lang ho kasi yung ginawa ninyo noon sa kanya Kaya kayo ho talagang naisip kong makakatulong Hinanap ko na nga ho kayo pero siya. Sige na. Pipilitin kong masolusyonan yung lagay ng anak mo Paano ba nagsimula yan? Dati ho kasi mahilig yang maglaro mag-isa sa bukid Pagkatapos kinakausap daw ho niya yung mga panakot sa ibon Tapos ayun nagsimula na yung mga gabi na napapanaginipan na raw niya yung mga alay-ay. Matindi. Isang beses na magising siya Halos mabalutan na ho siya ng napakakapal na diyamit sa kaipa. Naku takot na takot ho ako noon Kasi ho napaka-imposible po, hindi ho pa. Hala parang ganun din yung nangyari sa akin nung isang beses Ano? Teka, nagkaganon ka na rin? Ay paano naman? At saka bakit? Naloko na. Bibihira mangyari ito. Pero hindi lang bati ng aswang nangyari sa anak mo. Talagang nakatuwaan siya. Tapos naibasa sa akin yung bahid ng bati ng aswang na yon nung nagamot ko siya. Tapos kumapit naman dito sa apo ko yung bati ng binaklas ko sa sarili ko. Madalang yun at nangyayari lang yun kung sobrang makapangyarihan ng aswang.